Una-una, tatanungin ko muna kayo, kayo ho ba ay mukhang kinukuha rin kayo private prosecutor dito sa impeachment complaint na inihain ho ng, di ba, House, bali sa plenary voting? May tumatawag sa akin pero Okay. nag-iisip pa ako. Okay. Kasi ang tagal ko nang retired Oh, sa paglilitis, pero nandiyan pa rin naman yung bugso ng paglilitis. Titingnan natin kasi madami na silang private labing isa sila prosecutor. eh. Oo, pero nakikita ko lagi yung pangalan yung lumulutang kayo nila Attorney Lorna Kapunan. Pero kaya tinanong ko kaagad para it will get out of the way kasi importante yung mga susunod natin mga tanong. Pero sa ngayon ay Ikaw lang kinukonsider kayo, unang may nagtanong sa tumatawag. akin yan. Ha? May Ikaw lang tumatawag? unang nagtanong sa akin yan sa mga interview ko. Okay. Buti mauna na kami. Kasi baka kasama kayo sa mga private prosecutor. Importante kasi ang sinasabi nila yung courtroom experience pero sabi mo matagal ka na nag-retire. Pero is it something na you are considering if ever na ikaw ay matap? But of course naman, hindi kinakonsider. Kasi once you are a litigator, always a litigator ka eh. Nandun yung bugso ng, ng paghahain ng mga ebidensya. Sarap actually. Maganda yan. Okay. Attorney Mel, at least, di ba binanggit ko nga kanina, dun sa mga hindi abogado na marami katulad namin, can you walk us through, pag sinabing 9851, hindi na raw dapat si Senator Bato daw pwedeng hulihin sa bisa lang ng ICC warrant of arrest at hindi na kailangan dumaan sa isang korte ng Pilipinas na at walang kahalagaan ang kanyang pagiging senador. Tama ko ba? Mali yun. Ha? Alam mo, Danny, umpisahan natin sa international law. Merong international law na tinatawag na kasama na dyan yung mga krimen patungkol sa pangsanglipunan, crime against humanity. Okay. Ang crime against humanity is a universal crime under international law na pwede talagang litisin na kahit sino mang mga bansa kasi international crime. Ngayon, ang ating konstitusyon, sinasabi ng 1987 Constitution na ang international law ay bahagi rin at parte rin ng mga batas natin. We adopt the generally accepted principles of international law. So bahagi na ang international law sa atin, so bahagi na rin ang crime against humanity sa atin na pinaparusahan natin. Ngayon, para bigyang ipin yang konseptong iyan, noong 2009, gumawa ng batas ang ating Senate, Congress at pinirmahan ng Presidente. Iyan ang Republic Act 9851, yung Crime Against Humanity Act natin. Iyan ang tulay natin doon sa international law. Anong sinasabi niyang Republic Act na yan? Yun. Section 17. Sige, okay. Kung nililitis o nag-iimbestiga na ang isang international tribunal sa isang taong may paratang na gumawa siya ng crime against humanity, ang gobyerno ng Pilipinas pwede nang pahintulutan yung international tribunal na yon na ituloy na ang investigasyon at ituloy na ang paglilitis at kung kinakailangan, pwedeng gawin ng Philippine government na dalhin doon ang akusado. So ibig sabihin, yung Republic Act 9851 ang tulay natin sa international law na tinatanggap na ng ating konstitusyon. Ngayon, pagdating sa ating konstitusyon, sinabi naman na walang taong pwedeng dakipin maliban na lang kung may warrant of arrest na inisyu ng judge. Tingnan nating mabuti ang provision na yon. Sapagkat yung katagang judge, hindi naman distinguished. Hindi naman sinasabing local judge, foreign judge. Kung ganyan ang sinasabi, judge lang, ibig sabihin whether local or foreign. At sapagkat nga tinatanggap natin ang jurisdiction ng isang international tribunal kung nag-iimbestiga na sila ng isang crime against humanity, ayun na, yung judge doon pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Kaya magduduplicate lang. Kung dadalhin pa natin sa korte dito at hihingi ng warrant of arrest, redundant. Kaya hindi na kailangan talagang kumuha ng warrant of arrest. Pero ito Attorney Bell, tatanungin ko kayo. Kasi kagabi,
'di ba, may apela ho si Senator Bato kay Presidente Marcos, 'di ba? Sinabi niya na huwag niyo ako isuko sa ICC, kapwa tayo Pilipino, 'di ba? Alam niyo marami ang mga yung ganyang mga 'di ba, paninindigan. Talagang sa social media it will create 'di ba, somehow sympathy for him, no? Pero kung isusundin natin ang batas, if ever let's say, sabi niyo kasi is pwede na isurrender 'di ba, ng Philippine government siya at bahala na international 'di ba, law ang mag-supersede, 'di ba? Ang talagang magpatuloy nito, hindi na kailangan dumaan sa local court. Pero if ever the president will consider na wag siya isuko, is that something na pwedeng gawin? Well, ganito yan. Oo. Pwede, sapagkat nakalagay naman sa Section 17, may do it. Yun nga, or yun ang may gusto not ko. do it. Oo. Ngayon, ang punto dito, Danny, ang punto dito ganito. Basta't sinabi ba natin na ipapaubaya na natin sa isang tribunal Oo. ang kasong ito, sinusuko na natin ang ating soberenya. At pinabababa ba natin ang level ng ating husgado? Hindi. Kasi alam mo, Danny, matatalino ang mga senador natin noon. Alam ba kung sino mga nagbalangkas nitong mga Republic Act 1951? Nagulat nga ako Sige, isa-isahin mo. Kasi nandito nga yung listahan nung sumumirma ng 2009 nung 9851 na Republic Act Di ba? 2009 niya. Oo. Juan Ponce Enrile. Oo. Miriam Defensor Santiago. Batakin mo naman yung mga patatalino. Ito yung mga iba pang pangalan na nakaupo ngayon Jingo Estrada, Cheese Escudero, Loren Legarda, Pia Cayetano, Mig Subiri at si Ping Lacson at si Lito Lapid, 'di ba? Kasama rin sila doon sa mga pumirma nitong Republic Act 9851 noong 2009, 'di ba? Si Juan Ponce Enrile, siya pa ang Senate President noon. Oo. Kaya nga. 'Di ba? So ngayon, ganito yan nakita na talaga nila yan. Sapagkat yung practical basis niyan, ang ganda. Sapagkat alam mo, Dani, makakapusta ako sa iyo. Dito sa Pilipinas, ang pasimula at ang pagtatapos sa isang husgado o sa isang fiscal, wala pang nakakadinig ng crime against humanity. Ang ating mga huwes, ang ating mga piskal, walang kabihasaan para dinggin ang mga kasong ito. So, mas mabuti pang ibigay natin doon sa isang international tribunal na yun lang ang ginagawa nila para protection rin sa akusado at protection rin sa mga biktima. Para yung mga taong may kaalaman, sila ang magpo-proceed sa kasong ito. Yan ang unang advantage niya. Wala tayong kaalaman dyan. Wala tayong kabihasaan dyan. Mas practical pang isali natin doon. Ang pangalawa, yung political aspect nito. Kung dito mo didinggin yan, siguro ang bawat panig, araw-araw nasa korte, nagrarally. Baka wala nang matuloy na kaso. Puro suspended and postponed. Diba? Sapagkat yung turmoil na gagawin sa ating sosyedad, may impact yan. Sa ekonomiya, pati sa ekonomiya. Ekonomiya, tama ka. Of course, pag araw-araw may rally, if it's a local court that will handle. Ang una mong punto kasi, importante yun, para dun sa mga nakikinig, wala masyado bang legal expertise ang ating mga, let's say, mga judges o yung mga local dating judges dito? Parang gano'n, Attorney Mel? Wala. So legal, sa practical, crimes against humanity, di ba? Walang gano'n. Oo, legal, practical, political, harapin na natin ang katotohanan. Di ba? Mas mabuti pang mataguyod ang karapatan ng akusado, pati na rin ang mga karapatan ng biktima sa isang korte na bihasa. Iyan ang punto niyan. Kaya yung 9851, ang tulay natin sa international law. Iyan ang ginawa ng kaisipan, yung mga visionary senators natin noon. So dapat maintindihan yan ng ating mga senator ngayon. So yan yun. Pero Attorney Bell, kasi alam ko yung 9851 ay meron ding ibig sabihin inapprove din to nung ICC Appeals Chamber nung nakaraang buwan lang. Tapos yung Supreme Court din natin noong 2021 yung kasong Pangilinan versus Cayetano, na ibig sabihin binibigyang diin yung 9851 na talagang ito ay valid. Tama, Attorney?
Tama ka dyan, Danny, sapagkat dyan sa kasong sinabi mo, may demarcation line. March 2019, ang sabi mismo ng ating Korte Suprema, ang lahat ng mga pangyayari, ang lahat ng mga paratang, ang lahat ng mga killings prior to March 2019 Nung nag-withdraw pwede tayo. pagtingin ng ICC. Kaya ngayon sa ICC, makikita mo talaga hanggang 2019 lang sila. Hindi sila lumalagpas doon. Hanggang doon lang at pabalik. No? So iyan yun, sinabi ng ating Korte Suprema. At nag-jive dyan yung desisyon ng ICC almost exactly the same. Kaya para sa international law, yun ang hatol. Local natin dito sa Supreme Court, yun ang hatol. So, masyadong matindi at solid ang basis nung question na yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.